Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay JP Arnold, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa susunod na sandali, bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay, at pagkatapos ay inakay ang lahat sa nakaraan. Maaari bang takutin ng katawan ng isang buhay na tao ang katawan ng isang patay na katawan o ang nobie? Bukod dito, ayon sa rutang binalak ng Aaron at iba pa, ang nayong ito ay dapat na dumaan, kung hindi, aabutin ng ilang araw upang umakyat sa mga bundok at palibutan ang kagubatan. Higit sa lahat, kailangang magpahinga ang lahat. 3,000, pupunta ba talaga tayo dyan? Nagmamadaling sinabi ng 100 Xiaosheng sa Jiang Ho. Marunong din siya, ngunit hindi pa niya narinig o nakita ang gayong kakaibang seremonya ng libing, go. Tumanggaw si Aaron, siguro kaugalian lang ito ng ibang tao. Bagamat ito ay kakaiba, hindi na kailangan maggulo. Kaya ba marami sa atin ang matakot sa kanila? Kung hindi ka maglakas loob kahit isang nayon, ano ang tungkol sa bone-burning city? Ang atmospheric way ni Wang Siman, tama ka. Ang destinasyon natin ay mas nakakatakot kaysa dito. Habang nagsasalita si Wang Siman, sunod-sunod na tumugon ang iba, higit sa lahat, tila walang kakaibang amoy sa baryong ito, mahabang bulong ni Lin. Oo, isa rin ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit nalilito ang Aaron, ngunit kailangan pa ring piliin ang nakaraan ng walang pag-aalinlangan. Nanguna si Aaron, na sinundan ng isang grupo ng mga tao, mabilis na bumaba sa gilid ng burol at tumungo sa nayon sa isang sandali, nang ang tunog ng souna ay naging mas matalim, ang partido ay dumating din sa pasukan ng mga pulang damit ay paikat-ikot, ang mga pulang anino ay sumasayaw, at ang elehiya ay kumakanta sa paligid, lahat ay nakangiti, ngunit ang ngiti ay napaka-freeze at pipi sa sobrang saya, may walang katapusang kalungkutan sa pagdating ng daan-daang Han Sani at ang kanyang partido. Ang mga tao sa harap ng buong nayon ay hindi ibig sabihin na manatili pa rin sila sa pasukan ng nayon, sumasayaw na may kalungkutan at musika at naglalakad na may ritmo ang nag-aalab na pagmamalaki ay umindayog ng marahas sa sayawan pataas at pababa ng karamihan ang bahagyang nakabukas na pinto ng kotse ay malabo na tumambad ng kaunti sa sitwasyon sa sedan na upuan. Parang may nobya na nakasuot ng phoenix. Tiningnan ni Aaron ang lahat ng mga tao sa likod niya at hiniling na sundan siya. Lampasan ang magiliw na pulutong sa harap ng pinto at pumasok sa nayon mula sa gilid. Gayunpaman, nang ang isang grupo ng mga tao ay maingat na naglalakad, sa oras na ito, sa biglaang mataas na tono ng souna, ang pangkat ng kasal ay mas masayang tumalon at humakbang. Kahit minsan ay lumapit sa Aaron at iba pa. Kahit na iniutos ng Aaron na umiwas, kahit na nakita nila ang pangkat ng kasal, umiwas sila sa oras. Gayunpaman, walang inaasahan na ang welcoming team ay biglang tataas ang takbo nito at sumugod sa kanila. Huli na para umiwas isa-isa. Nagtama ang dalawang panig. Halos sa oras na ito, ang daw 12 at ang iba pa ay nakuha ng magulo na daloy ng mga tao. For a time, natambo sila ng patiwarik. Sa ilalim ng ilang pagkatisod, bigla silang may ibinaba. Sa mahinang tunog, lumingon ang ilang tao at nakita nilang ang sedan na upuan sa harapan ng wedding team ay direktang na out of balance at tumama sa lupa, bang. Masakit ang mga mata ni daw 12 at mabilis na humila ang mga kamay, ngunit halatang huli na para mahanap ito. Sa malakas na ingay, nataman ng sedan chair ang daw 12 at iba pa sa harap, pa. Biglang nasa sedan chair ang nobya. Nahulog mula sa sedan na upuan at nahulog 12 pulgada lamang ang layo mula sa kutsilyo. Ang malaking pulang sombrero ay nakatikip sa tuktok ng ulo, at ang isang festive phoenix dress ay napakaganda, hindi. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa ang daw 12.
Sa araw ng labis na kagalakan, ako at ang iba ay hindi sinasadyang nasira ang pangkat ng kasal ng iba. Ang nakakainis ay naibinagsak ko ang sedan na upuan ng nobya at hinayaan ang nobya na mahulog sa sedan na upuan. I'm very sorry kung sinadya ko ito o hindi in time, at sumimangot si Wang Simon dahil sa mga oras na ito. Ang nobya na nakahiga sa harap ng Dao 12 ay hindi lang umiyak sa sakit, ngunit kahit sa sandaling ito, hindi siya kumikibo. Diyos ko, nanalo ako. Bump the bride. Hindi nang ahas si Wang Simon na magpatuloy. Malinaw na natagpuan ito ni Ningyo at ng iba pa. Kinabahan at nagilty sila isa-isa. Natural na nakita ito ng Dao 12. Nang sumenyas ang mga tao ay sumigaw siya ng mahina, ngunit hindi tumugon ang nobya. Sa sumunod na segundo, mabilis niyang iniunat ang kamay at marahang binuksan ang belo ng nobya para makita ang sitwasyon nito. Ngunit sa pagbukas pa lang niya ay biglang bumukas ang mga pupils niya. Nang masikip ang kutsilyo, biglang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, at ang tensyon ng buong tao ay nauwi sa takot. Biglang itinapon ni Dao 12 ang sulok ng cup na hawak niya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay hindi na mamalayan ng kanyang katawan na hinimas pabalik. Bangkay! Bangkay! Sigaw ni Dao 12 sa takot. Halos sa oras na ito, nakita ni Ningyo at ng iba pa na mali ang sitwasyon sa Dao 12. Nang marinig nila ang kanyang sinabi ay agad silang kumunat ang noo. Mahirap ba? Nahulog sa kamatayan ang nobye. Sa pag-iisip nito, maraming tao sa pangunguna ni Ningyo ang nagmamadaling lumapit, at pagkatapos ay tumingin sa nobye sa takot na mga mata ni Dao 12. Nang ilapat pa lang ni Ningyo ang kanyang kamay sa palso ng bagong taon, medyo nabigla siya. Mabilis na unan ni Wang Simon ang ulo ng nobye sa kanyang mga bisig, ngunit nang tumingin siya ng mali, bigla siyang may nakita. Sa oras na ito, hindi ko alam kung kailan, may banayad na simoy ng hangin na dumaan. Sa maringal na lugar, bahagyang nakataas ang takip. Isang kakaibang amoy ang biglang pumasok sa ilong ng lahat. Ang amoy ng rouge na may halong bulok na amoy. Umalis si Ningyo kamakailan. Halos hindi niya namamalayan, sa pinagmulan ng amoy, tumingin siya sa ibaba at itinaas ang kanyang ulo. Isang maputlang mukha na nagsimula nang ang mabulok ay biglang bumungad sa kanyang harapan. Nang makita ang nagyayelong buwan na ganito, natigilan si Wang Simon. Tumingin siya sa ibaba at inihagis ang nobye sa harap niya. Ito ay karaniwang puti at mabahong katawan. Bagamat nakadamit ito ng lahat ng uri ng rouge, hindi man lang nito natakpan ang halos bulok na bahagi ng katawan, ngunit ginawa rin ang mukha ng katawan na hindi pangkaraniwang mabangis. Tila dahil sa pagkahulog, hinawakan siya ng bahagya ni Wang Simon, napisil ang kanyang katawan sa presyon, at may mga uod na bumuhos sa kanyang bibig. Biglang tinakpan ni Wang Simon ang kanyang bibig, tumabi at samuka. Hindi mas maganda sina Ningyo at Dao 12. Ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit, at ang kanilang mga katawan ay hindi namamalayan na umatras. Hindi lamang sila, kundi pati na rin ang Aaron sa oras na ito. Pareho siyang nagulat at naiinis. Sino ang makakaisip na ang magandang nobya ay dapat na nakabihis, ngunit sa ilalim ng magandang Phoenix Crown Zia damit ay isang bulok at mabahong katawan. Paano ito? Halos maramdaman ni Jiang Ho by Xiaosheng ang patuloy na pagbagsak sa kanyang tiyan. Nagulat ang buong tao at nagbulungan. Nakasimangot din si Han Sanchen. For a time, kulang likod niya. Sa biglaang mataas na tono ng souna, lalo siyang nakaramdam ng pagkalumbay sa loob ng ilang sandali. Ngunit sa oras na ito, tumunog din ang mga pagsabog ng masayang high-pitched souna, at ang amoy ng nasusunog na wax ng insenso ay lumutang sa hangin. Mahigpit, ilang piraso ng sirang papel ang lumutang. Hindi ko alam kung kailan biglang lumitaw ang funeral procession sa likod ng entrance ng village sa itaas ng entrance ng village. Sa pagdating ng grupo ng mga taong may puting abakan na lubad, mahahabang itim na sombrero, papel na multo at kabaong, lalong lumakas ang masayang tunog ng souna sa kanilang koponan. Sa hitsura ng kagalakan, ang pangkat ng libing na nakasuot ng puti at itim na sombrero ay dahan-daang lumapit sa oras na ito, at hindi nagtagal ay pumasok sa welcoming team. Sa ilang sandali, ang malungkot na musika at masasayang kanta ay sabay na tinutugtog, at ang mga taong bumati sa mga kamag-anak ay nahalo sa mga taong nagpadala ng libing. Kabaong, zijaw, ghost paper, safflower, pula, puti. Ang malakas at matalim na kaibahan sa pagitan ng dalawang poste ay nagtagpo sa oras na ito.
Hindi masabi kakaiba, hindi masabi na mga tao ay hindi komportable. Napakadilim para sabihin, this. What the hell is going on? Maging si Moyang ay napaatras ng malaking hakbang at tumingin sa dalawang alon ng magkahalong koponan sa pasukan ng nayon sa takot. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga tao sa likod ng Aaron, ay nagtulak papalapit sa isa't isa dahil sa takot. Si Aaron ay sumimangot at tinitigan ang karamihan ng tao nang hindi nagsasalita. Lubhang kakaiba at kakaiba, kaya hindi maiwasan ni Kiyang Ruhan Aaron na magtaka, at ang makalangit na mata ay nabuksan na para sa pagmamasid ang mga tao ay normal na tao. Hindi ba normal yun? Ang hindi normal ay dapat walang talento, tama. Mas lalong sumimangot si Aaron at bamulong, hindi patay na tao ang tinutukoy ko, kundi buhay na tao. Siyempre nasa kabaong si kamatayan. Teka, anong ibig mong sabihin? Ang kabaong ay hindi isang bangkay, ngunit isang buhay na tao. Matapos itong pagnilayan ni Zhong Beihai, biglang dumilat ang kanyang mga mata, takot at gulat. Tama ka, ang kabaong ay hindi naglalaman ng mga bangkay, kundi mga buhay na tao. Hindi lamang si Zhong Beihai at ang iba pa ang nagulat, maging ang Aaron na nakita ni Tianyan ay nabigla sa oras na ito. Ang nobya sa upuan ng sedan ay isang patay na katawan, na sapat na upang makalusot sa mga tao, ngunit isang buhay na tao ang lumabas mula sa kabaong. Bakit? Isang kagalakan at isang pagkawala, ngunit kabaligtaran sa isa't isa, hindi ito kakaibang ilarawan. Upang maging eksakto, ito ay abnormal at nakakatakot, Biglang, sa oras na ito, biglang tumunog ang souna, ang magkabilang gilid ay tumunog, napakalakas, at ang boses ay matalas, na para bang pupunitin ang langit. Lahat ay hindi napigil ang magtakpan ng kanilang mga tainga. Ngunit sa isang kisap isang mata, ang malakas na boses ng souna ay biglang lumingon sa medyo banayad na ritmo, at binitawan nila ang kanilang mga kamay, bangkay. Nasaan ang bangkay? Nagmamadaling bumalik si Dao 12 sa kanyang mga mata, ngunit hindi na niya nakita ang nobya na nakahiga sa lupa sa harap niya. Saglit siyang tumingin sa paligid dahil sa gulat. Ganyan ang Dao 12, lalo na si Ning Yu at Wang Siman, dahil halatang mas malapit sila sa katawan. Pero halos sa sandaling tinakpan ko ang tenga ko kanina, nawala ang katawan sa harapan ko. Paano nito magagawang hindi makaramdam ng takot at gulat ang mga tao? Natagpuan din ng Aaron na nawawala ang mga bangkay sa lupa. Biglang lumingon sa likod, isa-isa siyang natigilan. Sa makapal na itim na kabaong, ang mga binti ng nobya ay naka-forward na may pulang cap at isang pulang phoenix na damit. Nakakatakot lumayo sa itim na kahoy ng kabaong. Gustong makahabol sa pwesto ni Moyang, ngunit sa pagkakataong ito, habang nakaupo ang nobya sa kabaong, biglang pumila din ang dalawang punerarya sa isang team. Sa pagitan ng pula at itim, sa pangunguna ng mga souna na kamay ng dalawang team, tumalon sila at naglakad ng dahan-dahan patungo sa village. Shit. Damn it. Tumayo si Dao 12 mula sa lupa at tumingin sa kumukupas na prosesyon ng libing. Hindi napigilan ng Dao 12 ang pagdura at labis na nanlumo. Si Aaron at iba pa ay nagtipon at nagbulungan sa malayong pangkat, palaging may bawal sa pagluluksa. Ito ay ang tinatawag na, kaligayahan ay hindi sumasalubong sa pagluluksa, at pagluluksa ay hindi sumasalubong sa kaligayahan, beses, at maging ang pinagkasunduan ng lahat ng sangkatauhan, ngunit ang nayon na ito. Hindi lamang nagpapatuloy ang pagluluksa sa parehong oras, ngunit kakaiba. Ang dalawang pangkat ng kaligayahan at pagluluksa ay sa wakas ay nagsasama-sama. Nakakatakot, may mga buhay na tao sa kabaong, ngunit ang nobya sa sedan chair ng nobya ay patay na. Ang gusto nilang tugtugin ay funeral music, pero ang kinakanta nila ay wedding songs. Ang mga ito ay hindi maaaring ipahayag sa mga salita lamang. Masasabing abnormal lang ang mga taong ito. Sa mga oras na ito, nag-uusap ang lahat. Hindi rin ito naintindihan ni Aaron. Gaya ng sabi ng bawat isa, kakaiba at nakakairita pa nga ang seremonya ng libing na ito, 3,000. Hindi pa pumapasok ang nayon. Kakaibang gulat na. Tama ang 4 na dragon, kakaiba talaga ang lugar na ito. Oo, papasok ba talaga tayo? Tsaka, gusto mo bang mabuhay? Katabi, mahinang tanong ni Moyang at ng iba pa. Hindi sila natatakot, ngunit hindi sila pamilyar sa mga tao sa labas, at ang gayong lugar ay kakaiba, kaya kailangan nilang mag-ingat.
Sumimangot si Aaron at maraming iniisip. Ito ay malinaw na siya ay seryosong isinasaalang-alang ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan para sa isang oras. Gayunpaman, halos habang nag-iisip ang Aaron, biglang kumanta at sumayaw ang nayon, at maririnig ang tawa at tawa ng mga tao. Pero ngayon lang, napakatahimik ni Murakami. Paano niya nabago ng buo ang kanyang hitsura sa isang sandali, malinaw, hindi lang Aaron ang nakarinig nito. Ngunit narinig din ito ng lahat ng tao sa pinangyarihan, isa-isang biglang nagpakita ng gulat ang mga mukha nila, pagkatapos, nakatingin sa isa't isa, lumapit si Daw sa Aaron sa mahigit 12 hakbang at bumulong, "Shit, Aaron, hindi ba tayo makakapunta sa impyerno?" Ito ay isang nayon na walang nayon sa harap nito at isang nayon, walang tindahan sa likod, ang posibilidad na ito ay hindi maaaring iwanan, makatwiran ang mga salita ng Daw 12, ngunit hindi sumasang-ayon ang Aaron, bagamat malapit nang lumubog ang araw, ito ay ganap na nawala, hindi, kung ito ay isang multo, paano ito lalabas bago mawala ang Yang Chi, natapos ang Aaron at tumingin sa lahat, pasok sa nayon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!